Nandito ako ngayon sa Shan Hao Temple, Chinese temple dito sa Malaysia. Ito ang pinakagitna sa entrance. At dito tayo magsisimula. Umuulan kasi, kaya decided bigyan ko naman ng oras ito. I have plenty of time to do this. Okay, simula tayo rito. Dito, libre mga literature. Ang dami literature na libreng pwedeng kunin dito. Grabe. Ginagastusan talaga nila para ipaalam sa buong mundo ang kanilang pananampalataya. Dito nakita nyo, naghubad kami ng kaming mga sapatos. Hindi pwedeng pumasok ng may sapatos. Okay? Ito ang pinakakaliwang pintuan. Ito ang unang entrance sa kaliwa. Tingnan mo ang artwork ng pintuan. At ang kanya. Ito si Goddess of Mercy. Pagpasok, makikita pa natin siya. Dito lang muna tayo sa entrance. Yan ang mga palawit nila na maraming prayers na nakalawit. Okay? So, dito tayo sa gitnang pintuan. Ito ang artwork sa gitnang pintuan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng mga yan. So, ito ang gitnang pintuan. Makikita mo si Mother Goddess. Then, ito ang susunod na pintuan sa pinakakanan. Pagpasok mo, makikita mo si Goddess of the Waterfront. Yan ang pinakahuling pintuan na dekorasyon. Okay? Pero bago tayo pumasok sa loob, pakita ko muna sa inyo itong mga sa harapan. Donation box. Ito. Donation box pa rin. At ito yung mga offerings. Mga kandila. Siguro pagdarasal din sa kanilang mga sa kaluluwa ng mga namatay sa kanila, di ba? Yan. Another donation box. Ay, at saka, ayan yung kinukuha nila mga incense, tapos binawagay-wagay nila sa harapan ng mga goddesses. Okay, pasok na tayo sa entrance para makita na natin in closer view ang mga mother, mga goddesses nila. So, ito ang kanilang goddess. This is Goddess of Mercy. Tingnan, napaka-intricate ng dekorasyon ng kanilang bubungan. Sa tabi niya, may parang edifice. Parang building yan eh. Kung di ako nagkakamali, parang ganyan din yung mga, parang bahay yata ng mga namatay na mga Chinese. Diyan sila. May mga ganyan. Tapos sinusunog pag namatay. Pag sinunog na. And then, ang katabi niya, see,
Mother of Goddess. Siya ang nasa gitna. At ito naman, napakalas ma-intricate yung kanyang bubungan. Gano? Siya gani lang gumawa. Nabasa ko sa kanilang literature, 7 million ang ginastos sa paggawa ng templong ito. Way back 1882 o 1982. Sorry hindi ako masyadong maano so. And this one is Goddess of the Waterfront. Yan, sa pinakakanan. Ang kanyang bubungan naman, katulad din ng bubong kay Goddess of Mercy. Paano kaya kung hindi nagkasundo itong mga goddesses na ito? Ano kaya mangyayari? Mabuti na lang sa atin. Iisa lang ang isip ng Son, Holy Spirit, and the Father. And they all follow the Father. Ito na naman yung edifice. Now, tingnan natin yung pagpasok mo ng entrance gate, yung kanan, bahagi ng pintuan. Okay? Yan ang dekorasyon ng pintuan. Yun rin ang dekorasyon ng pintuan. Yan yung pinakakanan na pintuan. At sa tabi niya, bago pumunta sa gitnang door, meron ang edifice na ito. Okay? Ito yung dekorasyon sa entrance ng middle door. Ito, dragon naman. So, ito yung kapartner ng middle door, dragon din. And then, yung edifice na naman. Ayan. Okay. Tapos, meron din ganyan sa pinakakaliwang pintuan. Ito ang dekorasyon ng pintuan sa kaliwa at ito yung partner niya. Okay. Balik tayo. Ito naman yung pillars. Actually, may nakasulat dyan. Tingnan natin. Paano man ang meaning yan? Hindi ko alam. May kapartner yan. Siyempre, ito. Ang kapartner niya. Ito ay nasa middle. Okay. At, I want you to see the top. Ito yung nasa bubungan sa taas ng front doors. Okay, nalabas na tayo. Eh, bago tayo lumabas, ito yung mga nahingi kong mga literature. In English siya. Mapag-aralan natin ang tungkol sa kanila.